makasaysayang Baclayon Church magsisimba sina Francis at ang kanyang lola. Sana kung kapiling ko yung tatay ko, magkasama sana kami mamasyal o kaya magsimba, magmuling. Awa kami, imong mga anak, among himaya, imong anak. Sa loob, taimtim na nagdasalang maglola. Apan daghan pagkaayo kami kukulang. Busa, may dangat kami. Maya-maya lang, oras na para maaliwanagan na si Francis sa aming tunay na pakay. Pinalapit namin sila sa harapan. Yung sulat ko para sa wish ko lang. Yung pangulila ko na makita ko siya, kaya naisip ko na baka makatulong yung wish ko lang na makita yung tatay ko. Dito na nalaman ni Francis ang aming unang hakbang para matupad ang kanyang kahilingan. Pinahandog ng wish ko lang kay Princess ang ground trip ticket na ito mula Tagbilaran papuntang Maynila. Baka ito na talaga yung paraan na makita ko siya. Batid daw ng lola ni Francis kung gaano kahalaga ang pagbiyahe ni Francis pa Maynila. Kaya ng mga sandaling yon, pinaubayan na niya sa amin ang kanyang apo. Kinaumagahan, bumiyahe na si Francis patungong Maynila. Pagdating sa airport, sinalubong din siya ng kanyang mga tiyahin. Tila pangalawang pagkakataon ng araw ito kay Francis na mahanap ang ama sa Maynila. Natunto na po namin ang ama ni Francis. Pumayag naman siyang harapin ang dalaga. Pero humiling ang ama sa aming programa na wag daw sanang ipakita ang kanyang mukha. Kung maaari rin daw, sana hindi mabanggit ang kanilang apelyido upang mapangalagaan ang kapakanan ng kanilang angkan. Mabilis daw ang mga pangyayari at hindi nila inaasahan na ang nakalipas ay muling kakatok sa kanilang buhay ngayon. Ilang sandali lang, dumating na ang dalaga. Handa na kaya siya sa napipintong pagkikita nila ng kanyang ama? So Francis, handa ka na ba na makilala yung tatay mo na halos 2 dekada mo nang hindi nakikita? Opo. Ha? Handa na. Excited ka? Opo. Ano mga pinakagusto mong tanungin sa tatay mo? Bakit din niya ako hinahanap? Makukuha mo bang patawarin siya? Opo. Masasabi mo ba bilang isang anak na mahal mo yung tatay mo kahit hindi mo pa siya nakikilala? Masasabi kong mahal ko po siya. Bakit? Kasi siya yung tatay ko, kahit paano, kahit anong mangyari, tatay ko pa rin siya. Francis, meron ako ibabalita sa'yo. Ano po? Alam mo ba na ngayong araw na ito, dito sa lugar na ito, makikita mo yung tatay mo? Hindi man. Sana makita ko. Yan, sasabihin ko sa'yo na talagang makikita mo. Sa loob ng ilang minuto, makikita mo na yung totoong tatay mo. Sinamahan ko si Francis sa kinauupuan ng lalaki. Siya ang ama na 18 taon nang hinahanap ng dalaga. Francis, ito yung daddy mo. Si Francis po. Binigyan muna namin ng panahon sina Francis at ang kanyang ama para makapag-usap. Marahil sa mga sandaling ito, unti-unti nang nagkakaroon ng kasagutan ang ilang tanong na bumabagabag noon kay Francis. Ano, Francis? Sa wakas? Ano feeling mo ngayon na nakita mo na yung daddy mo? Masayang-masaya po. Ano, may naitanong mo ba yung mga gusto mong itanong sa daddy mo? Opo. Ano mga sinabi niya? Hindi daw niya alam yung address. Kaya hindi niya ako nahanap. May tampo ka rin ba? May tampo ka pa rin ba hanggang ngayon? Wala na. Wala na. Talaga. Ibang-iba yung ngiti mo ngayon. Ha? Parang tuwang-tuwa ka talaga. Saan mo maihahalin tulad itong araw na ito? Ano, Bulaklak.
Kasi pag bulaklak, kasdalasan sa bulaklak, blooming, parang pag tinitingnan mo pag maraming bulaklak, masasaya. Ma-feel mo, masaya, happy ka, ganun. Pagkatapos, pumayag naman ang butihing ama na makapanayam siya. Sa inyo. Pero basahin ko lang yung huling paragraph. Sabi niya ho, Ama, nasaan ka ba talaga? Sana naman makita na kita para puso ko'y liligaya at may ngiti sa labi na makikita. Napakagaling ho niya talaga magsulat. Kayo ho, anong nararamdaman niyo? Sinabi ko, mixed emotion. Pangalala sa misis ko. Yung understanding niya. Tapos yung suporta na naman pang family ko. Nandiyan sila sa akin. Ang pagtatagpo nilang mag-ama ay nagbigay rin ng inspirasyon sa ating dalaga para gumawa ng bagong tula. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay makapangyarihan. Kahit ano ay kayang gawin na may kaaktibat na dahilan. Lahat ng gusto ay may maraming paraan. Basta't maibigay lang ang pag-ibig sa pinaglaanan. Ang pag-ibig ko ay para sa pamilya, sapagkat sila aking minamahal at pinagkatiwalaan. Kaya iningatan ko na hindi ito masira para palagi ako masaya. Wish ko lang. Susunod, ang umano'y batang baboy ng Negros Occidental nasa Maynila na upang makita ng mga espesyalista. At ano nga ba ang mangyayari sa artistang si Sita Astals matapos maipalabas na